Nandito tayo ngayon sa Intramuros. May lawak itong 67 hektarya. Ang nangangasiwa dito ay ang administrasyon ng Intramuros na nilikha sa pamamagitan ng Presidential Decree number 1616 na nilagdaan noong 1979. Ang tungkulin ng administrasyon ng Intramuros ay paunlarin, pangalagaan, pangasiwaan at itayo muli ang mga gusali at istruktura pati na ang mga kuta ng Intramuros. Baluarte de San Francisco de Dilao, Intramuros, Manila. Itinayo noong 1592 ng pamahalaang Espanyol upang hadlangan ang mga pagbabanta at pagsalakay ni Hideyoshi. Isa ito sa mga pinakahuling kuta. Isa ito sa mga pinakaunang pasukan sa Intramuros. Ang triangular na defensive fortification na ito ay itinayo upang makatulong na protektahan ang Intramuros. Pagkatapos ng pag-aalsa ng mga Tsino noong 1603, inayos noong 1622, ibinalik ng administrasyon ng Intramuros matapos itong wasakin noong labanan para sa Maynila noong February 3 hanggang March 3, 1945. Direktang tumutungo ang kanyon sa Manila City Hall na nagpapatunay na ang orihinal ng lugar ng Japanese Nihon Maki ay ang City Hall area. Ang Manila Cathedral ay itinatag noong 1578 sa kautusan ni Papa Gregorio VIII na matatagpuan sa Calle Andres Soriano Jr. Intramuros, Maynila. Ang cathedral ay ang orihinal na simbahan ng Maynila na naganap na itinatag ng isang paring sekular, si Padre Juan de Vivero, na siyang dumaong sa Luk ng Maynila noong 1566. Si de Vivero na siyang kapelyan ng galyon na San Geronimo ay pinadala ng Arsobispo ng Mexico na si Alonso de Montufar upang magtatag ng Kristyanismo bilang espiritual at pangrelihiyon administration sa bagong kolonyang Pilipinas. Noong lumaon ay naging Vicar General si Rivero at naging unang hukom eklesyastiko ng lungsod ng Maynila. Ang bantayog na ito ay itinayo bilang alaala sa mahigit 100,000 defenseless civilians who were killed during the Battle of the Liberation of Manila between February 2 and March 2, 1945. Pangunahing biktima sila ng mga karumag-dumal na gawa ng Japanese Imperial Forces at ang mga casualty ng heavy artillery barrage ng American Forces ang labanan para sa Manila. Sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig ay isa sa pinakamalupit na yugto sa kasaysayan ng Asya at Pasipiko. Mananatiling magpakailanman sa puso at isipan ng sambayanang Pilipino ang mga hindi nakikipaglaban na biktima ng malagim na labanang ito. Tinatampok sa memorial ang isang akda ni Peter de Guzman na nagkataon ay gumawa rin ng iskultura na inalay sa magkapatid na Lasallian na napatay sa labanan ng Maynila noong De La Salle Massacre na nagpapakita ng iba't ibang figura na kumakatawan sa mga biktima ng labanan. Yaong mga namatay, sugatan, binahasa, pinahirapan, nataranta, nanghina sa gutom, ang umaliw sa kanila ay isang balabal na figura na ang mukha ay hindi nakikita na kumakatawan sa isang ina na nagdadalamhati sa kanilang pagkawala. Ang Casa Manila ay isang kolonyal na museo sa pamumuhay na nagtatampok ng domestic life ng matataas na uri noong 19th century Philippines. Itinayo mula 1981 hanggang 1983. Ang harapan ng istruktura ay inspirasyon mula sa isang bahay na dating nakatayo sa Jabonero Street sa Chinese District ng Binondo noong 1850s. Sa lugar na iyon, ang ground floor ng bahay ay inuupahan ng mga tindahan. Kaya dito sa Casa Manila, ang mga dingding ng ground floor ay gawa sa adobe o volcanic top na ginamit bilang pangunahing materyales sa gusali sa kolonya noong huling bahagi ng ika-16 hanggang huling bahagi ng ika-19 na siglo.